Sa pagkalat ng sari-saring laruan sa darating na Pasko, maghihigpit daw ang DOH, DTI at ang Bureau of Customs para masigurong ligtas ang mga mabibiling laruan. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tinanggal na po muna sa mga pamilya ng Asosasyon ng mga Supermarket ang iba pang mga produkto ng Sunflower Biscuits. Ito ay kahit na yung Sunflower Blueberry Cream Sandwich lamang ang pinagbawal ng Department of Health. Ang naturang biskwit ay nakita ng Melamine ng Hong Kong Food Safety Watchdog. Nakatutok si Mark Salazar. Sensitibo raw sa balita ang kanilang mamimili at ang reaksyon ng kanilang customer ang batayan ng Philippine Supermarkets Association Incorporated o PASI kung aling produkto ang wala dapat sa kanilang mga istante. Nung pumutok ang balita nung Sabado na nagpositibo sa Melamine sa Hong Kong ang Sunflower Blueberry Cream Sandwich, hindi na sila naghintay ng kumpas ng BIFAD. At hindi lang blueberry cream ang ibinalik nila sa warehouse. Dinamay na namin lahat para sigurado tayo na kasi siyempre marami nang nagre-react sa mga namimili. Siyempre, protektahan din na, lalo mga suki, ba't may sunflower kayo? Pero pinapaliwanag naman namin na blueberry lang. Pero decision ng management, tanggal na lahat. Hindi na rin sila nagbakasakali sa hiling ng Crowley Foods na wag idamay ang ibang variants ng kanilang sunflower, lalo na yung mga wala namang sangkap na gatas. We cannot control them kung ano yung sa tingin nilang dapat nilang gawin. Kasi sa amin, syempre ayaw namin lahat madamay. Lumabas sa pagsusuri ng Hong Kong Center for Food Safety na ang Sunflower Blueberry Cream ng Crowley Foods ay positibo sa Melamine. Pero tinukoy ng Crowley Foods ang pinakahuling finding ng center na nagnegatibo naman daw sa Melamine ang iba pang produkto ng kumpanya. Idiniin ng Crowley na walang melamine ang kanilang raw material na patutunayan daw ng mga certification galing sa mga private laboratory na sinangguni ng kanilang mga supplier. Hindi rin daw sila kumukuha ng gatas sa China. Gayunpaman, mag-iimbestiga pa rin daw ang Crowley kung papaanong nagpositibo sa melamine ang kanilang blueberry. Baka raw kasi nung hindi pa natin kilala ang melamine, nalusutan sila. We are looking into that angle as well, na baka yung batch na yun ang may problem. Even before itong melamine pa to eh. Makakabalik naman daw sa istante ng PASI ang mga produkto ng Crowley, basta't madeklara itong melamine-free ng BIFAD na bukas pa daw malalaman ayon sa BIFAD. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para maiahon ang mga natitirang bangkay mula sa tumaob na MV Princess of the Stars. Pasintabi lang po mga kapuso, maselan ang pagkakalarawan sa mga labi na nakita sa barko. Nakatutok si Julio Segovia, live mula sa San Fernando, lalawigan ng Romblon. Julius? Yes, Mike, di nga biro ang sinusuong ng mga napanganib ng mga divers sa tuwing lumulusong sila sa tubig para ipagpatuloy ang retrieval operations. At sa mga nakikinig po ngayon at nanonood, pasintabi po dahil maselan ang videong inyong mapapanood. Aminado ang Harbor Star. Malalim ang mga deck ng barko. Halimbawa, ang Deck CO Economy Lounge na unan nilang nironda, aabot daw sa 80 talampakan ng lalim. Dagdag na 20 pang talampakang lalim naman para sa Deck B o tourist area. Kaya limitado raw ang oras ng mga divers sa ilalim. The deeper we go, the shorter we stay. Exposed din daw ang mga divers sa bakterya dahil sa mga bangkay. Bagay na ayon kay Dr. Eric Tayag ng DOH ay di raw dapat ipangamba ng mga diver. Pag patay na, namamatay na rin yung mikrobyo. So yung mga iniisip natin na baka mahawa yung ihipo nun, o baka makita nila talagang nasa advanced stage of decomposition, baka may bacteria, wala na. Sabi ng Harbor Star, malayo man daw sila sa sakit. Di naman nila isinasantabi ang posibilidad na magka-post-traumatic disorder ang mga diver. Maselan daw kasi ang eksena sa ilalim ng barko dahil sa nagkalasug-lasug na katawan ng mga biktima. One body was headless, but the skull was very near, so I had them pick it out, put them inside the body bag. May payo naman si Tayag sa mga taga-Harbor Star. Lahat, hindi lamang yung divers, ay mangangailangan ng psychological debriefing. Kasi syempre, katulad kanina, binanggit, wala nang ulo yung nakukuha nila. So, may epekto yun kahit papano. Sa ikatlong araw ng body retrieval, muling inikutan ng mga diver ang deck C ng barko. Tila nababagalan naman sa takbo ng operasyon si Mang Ernesto. Isa siya sa mga kaanak ng mga biktima ng tumaob na barko. Kaya mula Maynila, lumuwas siya sa Sibuyan. Di pa rin daw siya makapaniwalang nasawi sa trahedya ang may bahay niyang si Arlene Clarin.
Pag di ko makita ang bangkay, di talaga mo utak ko. Oo. Parang buhay ko, parang nag-ibang bansa, ganun ang nangyari. Kaya di ko kita ang patay nga, saan nga ang patay? Umabot na sa 40 bangkay ang na-recover ng Harbor Star sa pagpapatuloy na kanilang retrieval operations ngayong araw. Balik sa iyo, Mike. Julio, sa itsura ng paligid mo dyan, buti na lang at maganda ang panahon at hindi ganong problema ang alon dyan sa lugar na yan? Yes, maganda ang panahon dito ngayon, Mike, kaya nga umaasa ang Harbor Star na matatapos nilang retrieval operation sa loob ng 2 linggo. Maraming salamat, Julio Segovia, nakatutuklay mula sa lalawigan ng Romblon. Balikan po natin ang nakatakdang pagdating mamayang gabi mula sa Amerika, pagbabalik dito sa Pilipinas ni dating Agriculture Undersecretary Jokjok Volante. 4 na taon na po mula ng mabunyag ang tinaguriang fertilizer pond scam. Sa pagbabalik mamayang gabi ni Jokjok Volante, mabibigyang linaw na kaya kung ano ang talagang nangyari sa mahigit 700 milyong pisong pondo. Nakatutok si Maki Pulido. Dismayado ang mga militante sa kawalang aksyon daw ng ombudsman sa kasong plunder na isinampa laban kay dating Agriculture Undersecretary Jokjok Volante noong 2004. Si Attorney Frank Chavez, isa sa mga nagsampa ng kaso, matapos matanggap noong May 2004 ang mga dokumentong nagdedetalye sa tinaguriang fertilizer fund scam. Inside were these documents which were barcoded. So I immediately asked some friends within the Department of Agriculture to verify if these documents are official. And they confirmed about 48 hours later. Sa isang privilege speech, ibinunyag din ni Congressman Teddy Boy Locsin na nagamit daw ang pangalan niya sa pagbili ng fertilizer na kalaunan ay kinonvert sa pera. Isinumbong daw niya ito kay Volante pero hindi raw siya pinansin. Nag-imbestiga ang Senado. Lumabas na tumanggap ng mahigit 2.8 billion pesos ang Department of Agriculture pambili ng farm inputs at fertilizer. 728 million pesos nito pinarelease daw ni Volante sa Budget Department. Ang pondo ipinalabas mula February hanggang May 2004, panahon ng anihan kung kailan hindi raw kailangan ng fertilizer ng mga pananim. Pero lumabas sa investigasyon ng Senado, walang natanggap ni isang farm input ang mga magsasaka. Marami po na mga notarized na nagpapatotoo na wala silang natanggap yung mga magsaka. Sa report ng Commission on Audit, nakitang overpriced ang mga fertilizer at hindi pa angkop para sa mais at palay. Ang pondo para sa abono hinihinalang napunta sa kampanya ni Pangulong Arroyo noong 2004. Itinanggi ito ng palasyo. Si Volante ang isa sa mga unang inappoint ni Arroyo ng maupong presidente. Kilala siyang kaibigan ng First Gentleman. Di niya sinipot ang mga pagdinig kaya noong December 2005, ipinaaresto na siya ng Senado. Pero nakalabas na ng bansa si Volante. July 2006, inaresto si Volante sa California ng U.S. immigration officials dahil sa kanyang canceled visa. Umapila ng asylum si Volante pero ibinasura ng U.S. court at kamakailan nga, ipinadeport na sa Pilipinas. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At sa gitna ng plano ng Senado na arestuin si Jokjok Volante pagdating niya mamayang gabi, humingi naman ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema ang kanyang abogado. Maaksyon ang pakayaya ng mga mahistrado. Mula sa Korte Suprema, live po ito ang pagtutok ni Joseph Morong. Joseph! Mike, tila wala ng hadlang sa pag-aresto dito kay dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Volante pag dumating na siya sa Pilipinas mamayang gabi. Walang naging aksyon ng Korte Suprema sa petisyong isinampa ng abogado ni Volante para sa isang temporary restraining order laban sa warrant of arrest na inisyo ng Senado. Naka-All Saints Day recess kasi ang mga maestrado ng Korte Suprema simula pa noong October 27 hanggang November 7. Hindi naman masabi ni Acting Supreme Court spokesperson Atty. Gleo Guerra kung magpapatawag ng special en banc session si Acting Supreme Court Chief Justice Leonardo Quisumbing. Nakalib kasi si Chief Justice Renato Puno. Sa petisyon ng kampo ni Volante, sinabi nilang tanging korte lamang ang maaari magpalabas ng warrant of arrest at hindi ang Senado. Invalid din daw ang warrant of arrest na inisyo ng Senado noong 2005 dahil hindi publish ang rules ng 13th Congress na nagpalabas ng warrant. Wala na rin daw silbi ang warrant of arrest dahil tapos na ang hearing ng Senate Committee on Agriculture and Food na pinamunuan ni dating Senador Ramon Magsaysay Jr. Sabi naman ng DOJ, hindi nito haharangin ng Senado kung gusto nitong arestuhin si Volante. Tatanggapin lamang daw ng Bureau of Immigration si Volante para iproseso. And I have ordered the BID not to allow anybody
to take precedence in receiving the body of Volante. If somebody wants to serve the warrant, they can serve it later. Inutusan daw ni Justice Secretary Raul Gonzales ang NBI na huwag bigyan ng proteksyon si Volante dahil pulis lamang ang dapat nagbibigay ng proteksyon dito. Tila hindi naman daw nababagabag ang Pangulo